Hindi ko alam kung bakit ako naudyok ni Rafael na tumulong sa paghahanap ng kanyang ama. Siguro dahil alam ko ang pakiramdam na lumaking walang mga magulang. Siguro dahil sa loob-loob ko ay nangungulila pa rin talaga ako kina nanay at tatay. Maaari ring baka pinayagan ko lang talaga ang sariling maaliw naman kahit papano at mapawi ang matinding pagkabagot sa buhay. Dumiretso ako sa tanggapan ng mga pulis para mangalap ng impormasyon. Nakumpirma kong hinahawakan nga ni P.O. Tugabo ang kaso tungkol sa mga nawawalang kalalakihan sa lungsod at huling nakita ang pulis sa isang dance club bilang isang undercover agent. Naisip kong doon na rin simula ng paghahanap ko sa kanya. Bandang 1:00 ng madaling araw nang marating ko ang gilid ng nasabing club. Kumubli muna ako sa likod ng isang nakaparadang van. Isinuot ko ang kanang kamay sa laylayan ng itim kong kamiseta at kinapa ang gintong hikaw na nakakabit sa pusod ko. Pumikit ako. Inisip ang anyo ng isang matipunong lalaki. Suot ay pantalong maong, rubber shoes na puti, baseball cap na navy green, asul na t-shirt na may logo ng banda at pilak na relo sa kaliwang braso. Nang handa na ay pumasok na ako sa loob ng dance club. Nagabot ng entrance fee sa bantay kahit wala naman talaga akong perang ibinigay. Agad bumungad sa akin ang napakaingay na tugtugan at mga tao. Sinasabayan pa ng nakakairitang amoy ng mga inumin, sigarilyo, pabango at kung ano-ano pang di ko na matukoy. Pagkatapos ay napakasakit pa sa ulo ng patay-sinding makukulay na mga ilaw, nakakangilong paligid. Di ko talaga maintindihan kung bakit gusto ng mga modernong kabataan ng ganitong klaseng lugar. Ibang-iba sa presko at tahimik na mga kagubatan. Nagpalingalinga ako. Kita ko ang mga kabataang nagiinuman, nagkakasayahan at naglalandian. May isa pang babaeng kumindat at ngumiti sa akin. Iniligid ko pa ang paningin at nakita ko ang sayawan. Hindi ko masabi kung may kakaiba na ba sa mga nakikita ko, sapagkat di naman ako madalas nagagawi sa ganong impyerno. Sa loob ng mahigit 200 taong buhay ko, 3 beses pa lamang yata ako nakapapasok sa isang bar o club. Ginaya ko ang isang lalaking nakita ko. Umupo ako roon sa harap ng isang pahabang mesa kung saan may lalaking nagtitimpla ng mga inumin. Umorder ako ng serbesa at nagbayad ng perang ilusyon. Uminom, nilapag ang braso at nagpalingalinga ulit sa paligid. Bago ka rito, tol? Ngayon pa lang kita nakita rito eh. Napatingin ako sa may kapayatang lalaki at tumango. Kako, may hinahanap lang akong isang kaibigan pero mukhang wala pa naman siya roon. Nagpalatak ng dila ang kausap ko at kinamot ang kalbong batok. Sabi niya, Nako, di naman sa tinatakot kita no? Pero baka damay na yung kaibigan mo sa mga nawawalang tao. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Nilinaw niyang ang tinutukoy nga niya ay ang nawalang mga kalalakihan sa lungsod. Karamihan daw kasi sa mga iyon ay huling namataan mismo sa dance club. Marami na rin daw nagpupunta sa lugar para maghanap ng kanilang mga kakilala, kaya napadaldal na siya sa akin. Halata raw kasing kanina pa may hinahanap ang mga mata ko. Magtatanong na sana ako ulit sa kanya nang may maramdaman akong pagkabahala mula sa ibang tao. Napalingon ako sa gawing kaliwa. Nakita ko roon ang isang grupo ng mga kabataang bakas ang pag-aalala sa mga pagmumukha. Nanlalaki ang mga mata ng isang bakla at napatabo ng isang palad sa bunganga. Ang isang babae naman ay nangingilid na ang luha. Ang isa pang dalaga naman ay hinahaplos ang likod ng naiiyak na babae. Ilang sandali pa, may lalaking lumapit sa kanila. Halatang nagpipigil ng pagkataranta. Nagsalita ito ng kung anong di ko madinig. Pagkatapos ay dali-dali nang lumakad palabas ang grupo. Mukhang may problema na naman. Hindi maganda ang kutob ko sa grupong yun. Napalingon ako sa bartender nang magsalita siya ulit. Mabilis ko namang nilagok ang serbesa, tsaka nagpaalam na sa kanya. Tinawag pa niya ako, pero di ko na siya nilingon. Dali-dali na rin akong lumakad palabas. Nabangga ko pa iyong babaeng kumindat sa akin pagkapasok ko sa dance club. Hindi na ako nakahingi ng despensa kamamadali. Pagkarating ko sa labas, ay natanaw ko ang grupo ng mga kabataan sa may bangketa. Narinig ko ang sabi ng lalaki. Ang kanilang kaibigan daw na nagngangalang Tim ay bigla nilang nawala ng sumot sa isang skinita para umihi. Narinig pa raw niya itong sumigaw, ngunit natigil din agad ng parang tinakpan ng bunganga nito. Noon din ay nagsabi na iyong bakla na makikigamit ng telepono sa loob ng dance club para tumawag ng pulis. Muli silang bumalik sa bungad ng club.
Doon na ako pa simpleng lumakad papunta sa eskinitang tinutukoy ng isa sa kanila. Bandang bungad pa lang ay sinuri ko na ang paligid. Nakumpirma kong basa nga ang pader, halatang may lalaking umihinga roon kani-kanina lang. Tinalasan ko ang pakiramdam. Bahagyang nagtiim ang mga bagang ko nang maramdaman ng isang kakaibang presensya. Humihina na ang presensyang iyon, siguro dahil nakalayo na ang pinagmulan. Subalit sigurado akong hindi iyon presensya ng isang tao. Lumakad pa ako papasok sa eskinita. Ramdam kong doon nga nagpunta ang kung anumang di ko pa masabi. Binilisan ko ang takbo. Pinapanatili ko lang ang itsura ng isang lalaking matipuno para hindi ako pagdudahan kung may makasalubong mang tao. Ilang sandali pa, nagkasanga ang daan. May bahaging dumidiretso at may daan pa kaliwa. Pinili kong lumiko pa kaliwa kung saan papunta ang sinusundan ko. Malakas ang kutob kong ituturo ako noon sa paliwanag kung bakit may nawawalang mga lalaki kasama na si P.O. Dugabo. Tuloy-tuloy kong tinahak yon habang pinapanatiling alerto ang sarili. Mahirap na at baka may biglang sumunggab sa akin mula sa kung saan. Hanggang sa may matagpuan akong isang gusaling may tagong hagdan paakyat. Tumapak ako sa unang baitang at doon din ay napamaang ako. Lumukob kasi sa akin ang isang napakabigat na presensya. Animoy may makapal na usok sa paligid na di ko nakikita. Presensyang dulot ng hindi lamang iisa, kundi iilang mga nilalang na nasa loob ng gusaling iyon. Pinawalang bisa ko ang sabulag at itinago ng husto ang sarili kong aura. Inihanda ang sariling agad na pumahalo sa anino kapag kinailangan. Medyo naiinis sa sarili kung bakit hindi ko nagawang aralin ng paglalakbay sa dilim sa loob ng 200 taong kong pagiging vampira. Napakalaki pa naman ang pakinabang noon, lalo't buntik na akong mapatay ni Celeste dahil sa nasabing kakayahan. Ilang saglit pa, lumabas na ako sa anino at maingat na humakit sa madilim na hagdan. Palakas ng palakas ang presensyang nararamdaman ko. Natukoy kong may ilang mga aurang di gaanong kalakasan at may isang hindi biro ang kapangyarihan. Nagtiim ang mga bagang ko nang matansyang mas malakas pa iyon sa presensya ni Celeste. Hindi ako sigurado nung una, pero mukhang mas malakas din kay Lola Sulag. Sino ang nilalang na iyon? Isang walang kabuluhang tanong. Kung sino man siya ay kailangan kong mag-ingat. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Nakaramdam ako ng kaba na ilang dekada ko nang hindi nararanasan. Isang pinto ang sumalubong sa akin sa itaas ng hagdanan. Halatang luma na iyon, bagamat gawa sa matigas na uri ng kahoy. Inilapat ko ang isang palad sa pintong iyon. Sigurado akong doon nga nang gagaling ang mabigat na presensyang nararamdaman ko. May nararamdaman din akong kilabot at pangamba na nagmumula sa mga pangkaraniwang tao, ngunit halatang nangihina ang mga iyon. Kumatok ako at agad na pumahalo sa mga anino. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto at iniluwa noon ng isang babaeng kinapo sa tela ang damit. Nagpalingalinga siya sa paligid. Kumunot ang noon nang di ako makita. Nagtanong siya kung sino ang kumatok tapos bumaba ng konti sa hagdan. Doon na ako tsumempo. Mabilis ngunit kabado akong lumabas mula sa pinagtataguang anino. Pumasok sa bukas na pinto at agad namang pumahalo sa dilim. Pumasok ang babae sa pinto at inis itong sinarado. Susunod na sana ako sa kanya, ngunit bigla siyang napahinto at nagpalingalinga. Itinago ko pa ng gusto ang aura ko. Nang tumuloy na siya sa paglalakad, ay doon na ako pasimpleng lumabas sa mga anino. Nagpasalamat at walang sumalubong sa aking isa pang taga roon pagkapasok ko sa pinto. Maingat kong sinuyod ang gusaling iyon. Nagtatago kapag may nakakasalubong na isa sa mga babaeng naroroon. Tapos, nagpapatuloy sa paghahanap kapag ligtas ng lumabas. Ramdam kong kaya ko naman silang labanan. Pero, mas pinili kong mag-ingat at umiwas sa gulo hanggat maaari. Hindi rin talaga ako mapalagay sa malakas na presensyang nararamdaman ko. Kung ano o sino man ang pinagmumulan nun, siya ang medyo nag-aalangan pa akong makaharap. Binubulungan ako ng kutob ko na hindi ko siya dapat makalaban, ano man ang mangyari. Pumasok ako sa isang kwarto, isang bodega na may iilang mga kahon ng mga itim na kandila, insenso at kristal. Gamit ang mga iyon sa pagriritual, kaya lalo akong kinutuban. Ibig sabihin kasi noon, malamang may alam na sa itim na salamangka ang mga naroroon. Nagpatuloy pa ako sa pagsuyod sa lugar.
Pumasok ako sa isang pinto at tumambad sa akin ang isang malamig na silid. May mga chest-type freezers din sa loob nun. Sinilip ko ang salamin na takip ng isa sa mga iyon. Nakita kong may mga karne sa loob. Binuksan ko ang freezer na iyon at muli kong sinirado nang makumpirma ko ang laman. Karne ng tao, batay sa amoy. Lumabas ako sa malamig na silid. Nararamdaman kong napakalapit ko na sa pinagmumula ng malakas na aura. Napatago ako ulit sa anino ng may dumaang isa na namang babae. Sandali ako nagtaka kung bakit panay babae ang naroroon sa gusali. Dire-diretsong lumakad yung babae at pumasok sa isang pintong kulay itim. Sigurado akong sa pintong iyon naroroon ang kung anong makapangyarihang nilalang. Ang kung anumang nilalang na pinagmumula ng masama kong pakiramdam. Napatingin ako sa katabi nitong pinto. Napangiti ng maramdamang doon galing ang nararamdaman kong mga buhay na tao. Binuksan ko iyon at tumambad sa akin ang iilang mga kalalakihan. Nakabalandra sila sa sahig, nakagapos, nakabusal at nakapiring. Isa sa kanila ay patay na, ngunit katakatakang mukhang hindi pinatay ng isang aswang. Buo pa kasi ang kanyang katawan. Hindi nawakwak ang sikmura o dibdib. Kapansin-pansin nga lang na tuyong-tuyo ang buong katawan nito. Wala maski isang patak ng dugo. Ang nahanap ko lang ay isang maliit na butas sa bandang balikat. Lalo akong naguluhan. Kasi hindi naman iyon mukhang kagat ng isang halimaw, gaya ng isang vampira. Sinubukan kong isipin at hulaan kung anong mga nilalang ba talaga ang mga babaeng nasa gusaling iyon. Subalit, napukaw ang atensyon ko ng isang lalaking dumaing. Ganun din. Nakagapos, nakapiring at nakabusal ito. Subalit napangiti ako nang makilalang iyon mismo si P.O. Tugabo. Mabilis kong ginamit ang aking sabulag. Kung titignan ako ng sinuman, ang lalaking matipuno ang kanilang makikita. Pagkatapos, kinalagan ko ang pulis. Nananamlay niya akong tinanong kung sino ako at anong gagawin ko sa kanya. Pinakalma ko naman siya. Sinabi kong ilalabas ko siya sa lugar na iyon. Hindi na siya nakapalag nang binuhat ko siya pahiga gamit ang dalawa kong mga braso. Muli akong nakiramdam. Kailangan kong siguraduhin ang bawat hakbang. Mahihirapan na ako kasi may dala akong tao. Lumapit ako sa saradong pinto ng kinaroroon ng kwarto. Bubuksan ko na sana iyon nang matigilan ako. Biglang kumabog ang dibdib ko. Nakakapanibago na sa akin ang kaba na ilang daan taong ko nang hindi nararamdaman. Kinabahan ako dahil sa biglang pagyanig na malakas sa presensya sa kalamnan ko. Hindi naman iyon lalong lumakas, ngunit ramdam kong nagpaikot-ikot na sa hangin ang kaninang mabigat na presensya lamang na hindi gumagalaw. Kasunod noon ay narinig kong nagsihalakhakan ng mga babae sa kabilang kwarto. Sabi nila, "Sa wakas, nagbalik ka na, aming Panginoon. Sa wakas, gising na ang aming Diyos." Panginoon? Diyos? Nagbalik? Gising na? Anong ibig nilang sabihin? Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Noon ay alam ko nang di na kami dapat magtagal sa lugar na iyon. Bumuntong hininga ko, bumuelo at biglang binuksan ang pinto. Agad akong tumakbo ng matulin dala ang nanghihina ng si P.O. Tugabo. Tuloy-tuloy kong tinahak ang pasilyo papunta sa pintong nasa itaas ng hagdan. Subalit, noong malapit na sana ako, ay may bigla na lamang bumulyaw mula sa likod. "Hoy! Sino ka? Saan mo tatalin ang pagkain ng aming Panginoon?" Hindi ako lumingon. Mabilis kong binuksan ang pinto. Bababa na sana ako nang biglang may kumalimot sa likod ko. Dahil doon ay bumulusok kami pababa ni Gabo. Pagkabagsak namin sa paanan ng hagdan, doon na ako lumingon sa taas. Nakita ko roon ang isang babaeng walang saplot. Matatalim ang kanyang mga kuko at pangil. Tapos patulis din ang hugis ng mga tenga. Sigurado akong sa kanya mismo nagmumula ang malakas na presensyang nararamdaman ko. Nasa tabi naman niya ang mga babaeng kanina ko pang nakikita sa gusali. Subalit, nasaan yung halimo na ang mga iyon? Mukha pa ring mga tao, ngunit may mga pakpak na katulad ng sa paniki. Sumigaw ang isa sa mga babaeng habulin ako. Subalit, sabi ng hinihinala kong kanilang Panginoon, hayaan na lamang akong makatakas. Mas gusto raw muna niyang kumain, imbis na makipaglaban. Gusto ko siyang balikan, gusto ko siyang harapin, gusto ko siyang tapusin. Dahil alam kong wala siyang magandang dulot sa mundo. Subalit, kabaligtaran ng bulong ng kutob ko. Isa pa, mas pinili kong unahin ang kaligtasan ni Gabo. Sinubukan kong tumayo ulit, ngunit napapitlag ng maramdamang napakasakit ng kalmot sa likod ko.
Narinig kong nagsara ang pinto sa itaas ng hagdan. Sinubukan ko iyong lingunin ulit, ngunit umiikot na ang paningin ko. Pinilit kong buhatin ulit si Gabo. Tinakbo ko ang masikip na daan kahit pabagsak na talaga ang katawan ko. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa marating ko ang bungad ng eskinita. Doon ko inilapag ang pulis. Bago ako humanap ng aninong pwedeng pagtaguan sa paparting ng umaga.